Sa edad na 43, nag-retire na si Tom mula sa kanyang 9 to 5 na pagkakayod sa Ford Motor, isang malaking sana all para sa ating mga alipin ng salapi. Paano niya ginawa ang milagrong ito? Hindi po siya nanalo sa loto at lalong hindi siya lumunok ng mahiwagang bato, kundi sa pamamagitan lang ng pinagsamang powers na matinding pagtitipid at matalinong pag-i-invest sa stock market. Nakakaloka isipin na noong graduation niya sa kolehiyo, wala siyang kahit isang kusing sa bulsa. Walang minanang hasyenda, walang sugar mommy, at walang jackpot sa sweepstakes. Nagtapos si Tom sa University of Michigan sa edad na 23 at dahil copy-paste ang peg niya sa tatay niya, mechanical engineering din ang kinuha niyang kurso. Isang tipikal na simula para sa isang karaniwang nilalang na nangangarap makaahon sa hirap. Bago pa man siya makapagmartsa at makapagpicture ng nakatoga, may trabaho na siya agad sa General Motors. Siyempre, ang pamilya niya abot langit ang tuwa at halos ipaskil na ang mukha niya sa lahat ng kanto para ipagmalaki sa mga kamag-anak. Isang stable na trabaho sa sikat na kumpanya, ano pa nga ba ang hahanapin mo, di ba? Pero sa likod ng mga ngiti at congrats sa Facebook, may malalim na hugot si Tom. Lihim niyang tinatanong ang sarili kung ito na ba talaga ang peak ng buhay niya. Parang hindi siya bilib sa narating niya. Matagal na niyang nararamdamang na may iba siyang gustong gawin, yung malayo sa script na sinulat ng lipunan para sa kanya. At nung unang mga linggo niya sa General Motors, mas lalong luminaw sa kanya na hindi siya pang cubicle life habang buhay. Dito na pumasok sa eksena ang supervisor niyang si James, isang lolo-level na empleyado na sa sobrang tagal sa kumpanya ay nabigyan na ng gintong relo bilang parangal. Proud na proud si James sa relos niya, pero si Tom, ang nasa isip ay, wow, ilang dekada na siya rito pero parang walang nagbago sa ginagawa niya simula nung kasing edad ko siya. Bukang ginugol ni James ang buhay niya sa paggawa ng mga bagay na kailangan lang, hindi yung mga bagay na gusto niya talaga. Pansin na pansin ito ni Tom dahil tuwing lunch break, wala nang ibang bukang bibig si James kundi ang tungkol sa pangangaso niya ng baboy ramo at never tungkol sa kung paano improve ang assembly line ng kumpanya. Nakita rin ni Tom ang ganitong pattern sa sarili niyang tatay na mahilig umakyat ng bundok pero nagagawa lang yun minsan sa isang buwan dahil lunod sa trabaho. Isang malaking joke ng tadhana, kailangan mong magtrabaho para magkapera pero ang kapalit naman ay ang mismong kalayaan at oras mo. Bilang isang financial advisor, araw-araw ko itong nakikita. Maraming tao ang stuck sa rat race kung saan ang bawat sweldo ay dumadaan lang sa palad para pambayad ng bills, habang ang mga pangarap ay nababaon na lang sa limot kasabay ng pagtanda. Ang kwentong ito ay tungkol sa 3 yugto na dinaanan ni Tom para maabot ang financial freedom. Makikita nyo na iba-iba ang priority sa bawat stage, pero tandaan nyo itong spoiler alert na ito. Kung hindi nag-invest si Tom at umasa lang sa sweldo niya bilang engineer para maabot ang target niyang $1 milyong, baka edad 57 na siya bago siya nakalaya imbes na 43. Dahil sa pag-invest, ninakaw niya ang 14 na taon mula sa sistema, oras na hinding-hindi na mababayaran ng kahit anong bonus. Malalaman niyo kung saan siya nag-focus bilang stock market investor, kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa labas ng trabaho, at ang pinaka-importante sa lahat, kung ano ang mga clown moves na hindi niya ginawa. Ako, ang inyong financial guide na magbibigay ng mga tips para makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng matalinong pag-iinvest. Ang oras ay parang ex mong nanakit sa'yo, hindi na yan babalik. Kaya bawat araw na hindi ka nag-iinvest ay parang pinapatagal mo lang ang paghihirap mo sa trabahong kinamumuhian mo. Handa na ba kayong malaman ang secret sauce ni Tom? Yugto 1, ang journey mula 0 hanggang $20,000. Ito ang tinatawag na pagsisimula stage. Baka ang iba sa inyo ay lampas na rito at kung ganon, edi congrats! Pero huwag kayong aalis dahil malapit na tayo sa level nyo. Isang araw habang nasa library si Tom para hiramin ang librong 1984 para sa nanay niyang naka-quarantine, literal siyang natisod sa librong The Richest Man in Babylon. At bakit siya natisod? Kasi imbes na sa dinadaan na nakatingin, nakatitig siya sa isang cute na red-headed clerk. Ayun, nagkalat ang mga libro sa sahig, pati na ang dignidad niya. Pero nung nakita niya ang likod ng libro na may nakasulat na isang tiyak na daan patungo sa kaligayahan at kasaganaan, naisip niya na baka ito na ang sign na hinihintay niya. Hiniram niya ang libro habang ang red-headed clerk ay tawa ng tawa sa pagiging clumsy niya. Kahit nakakahiya, naisip ni Tom na mas lalong gumanda ang babae nang malapitan at umasa siyang magkikita silang muli. Minsan talaga, ang pinakamalaking plot twist sa ating finances ay nagsisimula sa isang epic fail o hindi inaasahang pagkakataon. Ang main lesson ng libro, bayaran mo muna ang iyong sarili.
Sabi rito, dapat itabi ni Tom ang 10% ng sweldo niya bago pa siya gumastos sa kahit ano. Malinaw na ito ang hindi ginagawa ng supervisor niyang si James. Binabayaran ni James ang lahat ng kumpanya ng Hunting Gear Airlines at kung ano-anong luho pero sarili niya, never niyang binayaran. Habang mas nakikilala ni Tom si James, na-realize niya na wala itong plano para sa future. Hindi naman sa masamang tao si James pero hindi rin ito ang tamang recipe para makatakas sa pagiging alipin ng sweldo. Lahat tayo ay may choice kung ano ang gagawin sa oras na meron tayo. Sa unang yugto, ito ang dapat mong gawin. Bayaran mo muna ang sarili mo. Bago ang kuryente, tubig o yung sapatos na naka-add to cart sa Shopee, itabi mo na ang porsyento para sa future mo. Ito ang pundasyon ng pagyaman. Kung hindi mo kaya magtabi ng barya ngayon, huwag kang umasa na magkakaroon ka ng bundle-bundle na pera sa hinaharap. Ito ang unang hakbang na naghihiwalay sa mga taong habang buhay na magtatrabaho at sa mga taong maagang magre-retiro para mag-chill na lang. Ang stock market ay parang isang sports car na kayang gawing dambuhala ang pera mo, pero hindi ito magic wand para sa mga barya-baryala. Sa simula ng iyong journey, isipin mo ang stock market na parang isang buffet o smorgasbord. Kumuha ka ng konting itlog, meatballs at isda. Hindi pwedeng puro theory lang kung masarap ang meatball. Kailangan mo itong tikman. Ganon din sa stocks. Kung may mag-advise sa'yo na mag-practice muna sa simulator ng walang totoong pera, sabi mo sa kanila, no thanks. Kailangan mong maramdaman ang kaba at saya ng pagkatalo at pagkapanalo gamit ang sarili mong pera. Siguraduhin mo lang na hindi ka makakakuha ng panis na pagkain sa buffet. Natutunan ito ni Tom sa mahirap na paraan. Walang binatbat ang teorya sa actual na karanasan. Bilang beginner, ang goal mo ay hindi yumaman agad bukas, kundi ang maintindihan ang galaw ng market at patigasin ang loob mo bilang investor. Pagkatapos basahin ang The Richest Man in Babylon, sinunod naman niya ang Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Medyo sad lang siya dahil hindi niya nakita ang cute na redhead sa library, pero at least natutunan niya na ang stock market ay ang lugar kung saan ang ipon ay nagiging assets. Pero dahil wala pa siyang alam, napadpad siya sa Reddit at naniwala sa mga hype tips tungkol sa mga biotech companies. Sa simula, feeling genius siya dahil ang $5,000 niya ay naging 10,000 sa loob lang ng isang linggo. Pero gaya ng inaasahan sa mga ganitong sugal, bumagsak ang lahat. Ang maliit na kapital niya ay nabawasan ng 60%. Ang panis na isda ni Tom ay ang mga kumpanyang walang kinikita pero sikat sa internet. Nahulog siya mula sa peak ng katangahan patungo sa lambak ng kawalan ng pag-asa sa tinatawag nating Dunning-Kruger curve. Klasikong pagkakamali ng mga baguhan na pagkamalang galing ang swerte kaya naging overconfident hanggang sa ma-wipe out ang pera. Kahit wala pang alam si Tom kay Warren Buffett nung oras na yon, natutunan na niya ang rule number 1, huwag mawalan ng pera. At rule number 2, huwag kalimutan ang rule number 1. Kahit masakit ang pagkatalo, buti na lang at maliit pa lang ang pera niya kaya kayang-kaya pa niyang bawiin sa sweldo sa loob ng 2 buwan. Hindi siya gaya ng isang katrabaho niya na ibinusang lahat sa isang bagong crypto coin at ayun, parang kumain ng isang latang panis na isda, ubos ang ipon. Buti na lang at hindi tuluyang na-out sa laro si Tom. Na-realize niya na habang lumalaki ang ipon, lalong nagiging mahal ang bawat pagkakamali. Kung mawalan ka ng 10,000, carry lang. Pero kung 1,000,000 ang nawala, iyak na lang talaga. Ang leksyon, protektahan ang puhunan. Ang investing ay hindi pagsusugal, ito ay pag-manage ng risk. Kaya naman nag-decide si Tom na maging isang learning machine. Tuwing kakain, nanonood siya ng mga financial YouTubers. Tuwing naglalakad, nakikinig sa podcast, unti-unti siyang nakaahon mula sa lambak ng kawalan ng pag-asa. Naabot ni Tom ang $20,000 sa loob ng 2 taon sa pamamagitan ng pag-iipon ng $1,000 buwan-buwan mula sa sweldo niya bilang junior engineer, pagkalugi ng $2,000 sa mga basurang biotech stocks at paggastos ng $1,000 sa mga brokerage commissions dahil sa sobrang daming trade na ginagawa niya. Sa stage na ito, hindi pa siya magaling na stock picker kaya ang pag-iipon talaga ang nagdala sa kanya. Ang financial education ay hindi natatapos sa school. Ito ay lifetime process ng pag-aaral at pag-adjust sa market. Yugto 2, paano naging $100,000 ang pera ni Tom? Sa 3 taon niya sa General Motors, kinausap siya ng tatay niya. Tom, bilib kami sa pag-ipon mo. Gusto mo bang dagdagan namin ng $10,000 para makabili ka na ng sarili mong bahay? Mukhang blessing, di ba? Pero sa totoo lang, isa itong patibong. Hindi pa kilala ni Tom si Charlie Munger noon pero kung nandun si Munger, sasabihin niya, ang unang rule ng compounding ay huwag itong gambalain ng walang dahilan.
Sa stage na ito, ang pagbili ng bahay na may malaking monthly mortgage ay isang pabigat, hindi investment. Ang pag-utang para sa bahay sa simula ng karir mo ay pumapatay sa potensyal ng pera mong lumago sa stocks. Ito ang tinatawag na opportunity cost. Ang perang pambayad mo sa interes ng bangko ay pera sanang nagtatrabaho para sa iyo. Buti na lang at naalala ni Tom ang turo ni Robert Kiyosaki na ang bahay ay isang liability dahil naglalabas ito ng pera sa bulsa mo habang ang assets ay nagpapasok ng pera. Kaya naman magalang niyang tinanggihan ang alok ng tatay niya at hinayaan lang ang pera niya sa stock market. Sa ikalawang yugto, hindi na pwedeng deadma lang ang stocks. Ang malaking bahagi ng $100,000 mo ay dapat galing na sa kita sa market, kung hindi, ikaw lang ang napapagod magbuhat. Baka makaramdam ka na ng yabang dahil may pera ka na, pero huwag kang padala. Kahit afford mo na ang bagong kotse o down payment sa bahay, huwag muna. Ayaw mong pigilan ang compounding interest ngayong nagsisimula nitong bumilis. Ang pasensya ay ang pinakamahalagang weapon ng isang matalinong investor. Nung mag-27 na si Tom, biyasa na siya sa pag-analyze ng mga kumpanya. Hindi na siya yung dating biktima ng biotech hype. Ngayon, nag-iinvest na lang siya sa mga bagay na naiintindihan niya. Sinunod niya ang mantra ni Buffett na hindi kailangang tumalon sa 7 talampakang hadlang kung mayroon namang isang talampakang hadlang na pwedeng hakbangan lang. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging henyo. Hanapin mo lang ang mga simpleng negosyo na maayos ang pamamalakad at mura ang presyo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa paghahanap ng next big thing kung may mga subok na at matatag na kumpanya naman sa paligid. Ang pagiging simple ay madalas na nagre-resulta sa mas malaking kita sa katagalan. Isang araw, tumawag ang high school batchmate niyang si Steven na finance major sa UPenn. Tom, may malupit na startup. Sila ang Walmart ng Metaverse. Kikita tayo rito. Tanong ni Tom, ano ang P/E ratio? Sagot ni Steven, nakadrugs ka ba? Startup ito, walang P/E. Sabi ni Tom, kailan sila kikita? Sagot ni Steven, ewan, basta maglalagay ako ng $50,000, sasama ka ba? Kahit bilib si Tom kay Steven, naramdaman niyang hindi ito ang turo ng mga successful investors. Ang FOMO o fear of missing out ay ang pinakamalaking kalaban mo. Kapag ang isang deal ay mukhang masyadong maganda para maging totoo, malamang scam o hype lang yan. Naisip ni Tom ang sinabi ni Peter Lynch na dapat kang pumili ng negosyo na kahit tanga ay kayang patakbuhin dahil balang araw isang tanga talaga ang magpapatakbo nito. Mukhang hindi kayang patakbuhin ng kahit sinong tanga ang Walmart ng Metaverse. Kaya naman $500 lang ang nilagay ni Tom para lang tumigil si Steven. Duwag, asar ni Steven. Sa panahong ito, sinubukan ni Tom na wag maging tanga. Binili niya ang stocks ng Google at Microsoft nung mababa ang P/E ratio nila at bumili rin siya ng totoong Walmart. Presyo. Ang pagbili ng magagandang kumpanya sa tamang presyo ang sikreto ng value investing. Hindi mo kailangang sumabay sa uso, kailangan mo lang sumabay sa lohika. Narealize niya na ang bawat pagkakamali ngayon ay sobrang mahal na at pwedeng mag-setback sa kanya ng ilang taon. Tuloy pa rin siya sa pag-aaral. Isang araw sa library habang kukuha ng libro ni Howard Marks, natisod na naman siya pero sa pagkakataong ito, 2 beses. Una, natisod siya sa babae. Pangalawa, nahulog ang loob niya sa babae. Ang red-headed clerk na naman. Para kang pusa, laging bumabagsak sa tuhod, biro ng babae, 7 na lang ang buhay mo. Naalala siya nito. Hindi alam ni Tom kung matutuwa siya, pero na-realize niyang mas lalo itong gumanda. Mula noon, sa library na siya lagi nag-aaral para sa peace of mind at syempre para sa inspirasyon. Sa wakas, naglakas loob si Tom na ayain si Sarah sa isang date. Click na click sila agad dahil pareho silang mahilig sa libro at pagtitipid. Ang tawag nila sa dates nila ay reading and chill. Doon na tayo titigil sa pag-iisip sa kanila dahil wholesome itong channel na ito. Ang paghahanap ng partner na kapareho mo ng pananaw sa pera ay isa sa pinakamahalagang investment na gagawin mo. Ang love ay mahalaga, pero ang financial compatibility ang magliligtas sa inyo sa maraming away sa future. Ang pagkakaroon ng partner na supportive sa goals mo ay parang may turbo engine ng wealth machine mo. Pagdating sa budgeting, si Sarah ang mas maayos. Nung nagsama na sila sa isang bahay, naging shared expenses na ang lahat na lalong nagpabilis sa pag-iipon ni Tom. Ang paghahati sa upa at bills ay malaking tulong. Kasabay nito na-promote si Tom sa General Motors. Tumaas ang sweldo niya kaya tinaas din niya ang ipon niya mula 1,000 hanggang $1,500 buwan-buwan. Kapag tumaas ang sweldo, huwag itaas ang lifestyle.
Iwasan ng lifestyle inflation ang bitag na kumukuha sa maraming professionals na akala mo ay mayaman pero baon naman sa utang. Dahil sa 10% kita sa stocks bawat taon, naging $100,000 na ang pera niya sa kanyang ika-29 na karawan. Sabi nga ni Charlie Munger, ang unang 100K ang pinakamahirap pero kailangan mong gawin ang lahat para makuha ito. Pagkatapos niyan, pwede ka nang mag-relax ng konti. Ramdam ni Tom ang bilis ng snowball niya. Ang unang 100K ay galing sa pawis mo, pero pagkatapos niyan, ang compounding interest na ang magtatrabaho para sa'yo. Ang pera mo ay magkakaroon na ng sariling mga anak, at ang mga anak na yun ay magkakaroon din ng sariling mga anak, pero hindi niya alam, malapit na siyang mawalan ng halos 40% ng yaman niya. Yugto 3, ang zigzag na journey mula 100K hanggang $1,000,000, tumawag si Steven habang nagmamaneho ng bagong Tesla. Naririnig mo ba to, Tom, ang tahimik, di ba? Sabi ni Steven, naging milyonaryo na siya dahil sa Walmeta startup na nag-public at lumipad ng 2,400%. Minsan makakakita ka ng mga taong yumayaman ng mabilis dahil sa swerte. Madaling mainggit, pero tandaan, ang mabilis na yaman ay madalas na mabilis ding nawawala kung walang pundasyon. Ang $500 ni Tom ay naging 12,000 lang. Masakit, pero naalala niya ang sabi ni Buffett na ang swerte sa paghagis ng barya ay hindi nangangahulugang magaling ka na. Hindi alam ni Steven ang ginagawa niya, tsamba lang ang lahat. Kinuwestiyon ni Tom kung tatagal ba ang yaman ni Steven kung itutuloy niya ang ganitong klaseng sugal. Kung nanalo ka sa loto o sa hype stock, huwag mong isiping henyo ka. Ang swerte ay hindi strategy. Ang matalinong investing ay nakabase sa proseso, hindi sa tsamba. Nasa early 30s na si Tom at lahat ng katrabaho niya ay nagpapagalingan sa kotse, damit at mamahaling dinner. Walang bakas ng pagtitipid. Hindi naman masama ang luxury pero siguraduhin mong alam mo ang opportunity cost nito. Kapag inilabas mo ang pera sa investment account mo para sa luho, mahirap na itong ibalik. Ang pagnanais na magpasikat ay isang napakamahal na bisyo. Ang tunay na yaman ay yung hindi nakikita ang portfolio mo, hindi ang suot mong relo. Gusto ni Tom na ipakita rin sa mga kasamahan niya na successful siya, pero na-realize niya na ang yaman ay kung ano ang hindi mo nakikita. Kapag nakakita ka ng naka-Lamborghini, nakakita ka lang ng taong mas mahirap ng halaga ng kotseng yun. Sulit ba ang yabang? Ang kayabangan, ang pinakamabilis na paraan para maubos ang pera mo. Pinili ni Tom na manatiling simple para sa kanyang long-term goal. Bago siya mag-31, bumagsak ang stock market ng 50%. Technically, bumalik siya sa stage 2 dahil bumaba sa 100K ang pera niya. Pero hindi siya nagpanik. Dahil sa panonood ng financial channels, alam niyang ang bear market ay ang pinakamagandang pagkakataon para bumili. Sa panahon ng krisis, ang mga emosyonal na tao ay nagbebenta sa takot, habang ang mga matatalino ay bumibili dahil sa discount. Ang market crash ay hindi apocalypse, ito ay isang higanting sale. Sinunod niya ang turo ni Benjamin Graham, bumili ng stocks gaya ng pagbili ng groceries, hindi gaya ng pagbili ng pabango. Habang ang iba ay natatakot, si Tom ay namili ng mga dekalidad na kumpanya sa murang presyo. Pagkatapos ng crash, kumita siya ng 30% hanggang 45% sa sumunod na 2 taon. Kapag mura ang kamatis, bumibili ka ng marami. 'Di ba? Ganon din sa stocks. Ang tapang na bumili habang ang iba ay nagtatago ang nagbigay sa kanya ng malaking boost. Sa edad na 33, nag-combine ang lahat ng effort niya. Ang portfolio niya ay kumikita na ng mas malaki kaysa sa sweldo niya. Dahil may anak na sila ni Sarah, nag-decide silang bumili ng bahay. Ang down payment ay $60,000 na pinaghatian nila. Kahit nabawasan ang compounding machine niya, naramdaman niyang ito na ang tamang oras. Ang pera ay ginawa para improve ang buhay sa tamang panahon. Ang bahay ngayon ay hindi na pabigat kundi isang reward para sa pamilya niya. Noong mag-35 siya, lumipat siya sa Ford para sa 20% higher salary. Kahit malaki ng sweldo niya, ang galaw ng portfolio niya ang mas nagpapakaba sa kanya. Minsan ay nawawalan siya ng 20K sa isang buwan. Dito sinusubok ang disiplina. Ang mga dagdag na ipon ay parang wala ng epekto sa laki ng pera niya. Pero nanatili siyang tapat sa proseso. At ang pagtaas ng income ay dapat laging may kasamang disiplina sa pag-invest. Imbes na mag-overtime sa Ford, inilaan ito ang oras niya sa pag-aaral ng stocks para talunin ang market. At nagbunga ito, kumikita siya ng extra 4% kumpara sa average investor. Nagsimula rin siya ng wedding photography side hustle dahil sa hilig niya sa camera. Ang extra income na ito ang magsisilbing safety net niya kapag nag-resign na siya.
Ang side hustle na mahal mo ay hindi lang pampadami ng pera, kundi pampasaya rin ng buhay. Yugto 4 ang financial freedom ni Tom. Naabot niya ang $1,000,000 at nag-retire bago ang kanyang ika-44 na kaarawan. Higit sa kalahati ng pera niya ay galing sa kita sa stocks. Ngayon, ang oras niya ay sa kanya na talaga namumundok, nag-i-invest at higit sa lahat, nagiging full-time father at tennis coach sa anak niya. Dahil ang tunay na lalaki ay yung may oras para sa pamilya. Ito ang tunay na definition ng yaman, ang kalayaang piliin kung ano ang gagawin mo sa bawat segundo ng buhay mo. Tinawagan niya si Steven para ibalita ang good news. Naririnig mo ba to, Steven? Yan ang tunog ng hindi pagtatrabaho sa Lunes ng umaga. Pero hindi natawa si Steven. Naglaho na ang yaman niya dahil sa Starverse startup na naging bula. Balik trabaho si Steven at malayo pa ang retirement. Ang pinakamahirap sa pagyaman ay ang pananatiling mayaman. Ang kawalan ng disiplina na nagpayaman kay Steven ang siya ring pumatay sa wealth niya. Ano ang lesson dito? Walang special kay Tom at yun ang point. Kung ang isang normal na engineer ay kayang mag-retire ng maaga, kaya mo rin. Hindi mo kailangan ng PhD sa finance umana mula sa mayamang tito. Kailangan mo lang ng disiplina, pasensya at tamang diskarte. Bayaran mo muna ang sarili mo, iwasan ang utang at huwag magpadala sa emosyon ng market. Ang susunod nating video ay tungkol kay Warren Buffett at ang kanyang unang milyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong financial advisor, ang oras niyo ang inyong pinakamahalagang asset. Happy investing!